Kaugnay pa rin sa resulta ng survey na isinagawa sa mga UP students, makakapanayam naman natin si Senator Miriam Defensor Santiago. Magandang umaga po, Senator Santiago. Howie, how are you? I'm fine, thank you, ma'am. Ano ang reaction ninyo sa ginawang survey ng UP students? Pinag-isipan ko yan, baka labag yan sa sinasabi na sub judice rule. Ang rule na yan, ang ibig sabihin ay habang nililitis ang kaso ng hukom, hindi dapat magsalita o gumawa ng kung anong paraan na ma-impluensya ang hukom. Kaya sa English, nobody is allowed to make or do or say something that might influence the judge. Because yes, ma'am, but that might constitute contempt of court. Opo. Ngayon, if they are conducting this survey, apparently, the ultimate purpose of that, ang balak nila dyan ay ma-impluensyahan ang mga nanonood at pati na ang mga senator judges. Dahil bawal yan sa sub judice rule, baka nalalabag iyon. Yeah, Senator, so how would this be different from for example, mga editorial ng dyaryo, yung mga That's opinion right. column, mga pati blogging? Pati yung baka, actually, kung masyadong ma-istriktuhan ang sub judice rule, nobody should be commenting in public about the merits of the case. Kaya ako, nang ginagawa ang rules of the Senate Court, on impeachment court, nagpalagay ako ng isang provision na walang senator judge that can express an opinion on the merits of the case. Pwede mong sabihin kung anong nangyari, bali straight reporting. Pero hindi ka pwedeng mag-editorialize na sabihin mo, nako, sa testigong ito ng witness, naging malakas o naging mahina ang kaso. Hindi ka pwedeng ganon dahil tungkol iyan sa merits of the case. Ngayon, ito naman, it's almost similar dahil it's an expression claiming to act for a certain bigger community about the merits of the case. Kaya baka labag yan sa sub judice rule. Pero kami sa impeachment court hanggat sa maaari, hindi na lang kami kumikibo para magbigyan ang freedom of the press at ang free speech right under the Bill of Rights. Kaya lang hindi sana tama yun eh. So in other words, pagbibigyan nyo na lang? Pagbibigyan na lang namin dahil masyado pang magulo yun. No? Okay. Nasa sa ating publiko na lang, pati ang media natin, pati itong mga student leaders ko, no, na sila na mismo ang magsunod ng sub judice rule. Kung sa media naman, pwede rin naming i-file for contempt or at least i-show cause namin, ipabigyan sila ng order, you are required to show cause or should not cite you for contempt dahil ganitong sinabi mo. Pero, mas mabuti na magtiwala na lang kami sa publiko na marunong kung anong ginagawa nitong mga survey firms na ito o itong mga columnista o mga editorials. Yes, kasi may balak daw i-present sa mga senator judges ang results ng nasabing survey. Papayagan nyo ba yon? Gagawa pa sila ng drama. Kung gusto nila, they should just send it to the Senate at siguro i-circulate yan sa amin or maybe even in caucus, the senators might decide that should be suppressed. Kasi it will tend to influence us eh. At saka, suspicioso naman itong mga survey na sinasabi dahil hindi naman siya conducted by the administrators or the faculty of the people who have control of the campus or ng student council. Kaya maliliit lang sila mga grupo-grupo. Hindi sana bale kung but even then it will not make a difference, no? Pero kung mas maniwala tayo kung ito ay ni-conduct ng mga survey firms na noong eleksyon ng 2010, halos to the letter, halos lahat ng nanalo ay nanalo rin sa survey nila. Kaya masabi nating mapagkatiwalaan dahil magaling pala sila mag-survey, scientific. Ito naman random lang, kung sino lang nakausap mo na gustong sumagot sa iyo, yun lang. So, it is not a scientific survey, it's only a random survey, and it's very misleading. Okay. And also to say, these are UP and Ateneo surveys, is also misleading dahil hindi naman ito official surveys of the, let's say, UP administration, the UP faculty, or the UP student council. These are just little groups of students, and I think they have leftist leanings because they are allied with the Akbayan. That is the right to be leftist in our multi-political society.
wala namang bawal na mag-express ng kanyang political opinion. Yeah. But these are leftist groups and they should identify themselves as such. Huwag nilang tawagin na Ateneo. They're not speaking for Ateneo or UP sila. Hindi naman, they're not speaking for Ateneo for UP people. Senator, maiba naman po tayo. Kinausap na ba kayo ni Attorney Vitaliano Aguirre matapos na nga pangyayari sa impeachment court noong Miyerkules? Hindi naman. Nag-sorry na kasi siya eh. Hindi pa ba sapat yon para mapatawad sa kanyang ginawa? Hindi naman iyan kaso na kalaban ko siya, kalaban niya ako. Kung hindi kaso ito, na nilalaban niyang impeachment court. Maraming kaso, sabi ng Supreme Court, itong power to cite for contempt is not conducted on the vindictive principle. Hindi naman sa gusto ko siyang gantihan. Kung hindi, sabi ng Korte Suprema, ang dapat na sundin natin is the corrective principle or the preservative principle. Ibig sabihin, gumawa siya ng pagkakamali, kaya kailangan turuan siya ng leksyon para hindi niya gagawin ulit, hindi siya tutularan ng iba pa. Kaya kung ganon, hindi nasa akin na magpasensya sa kanya, kung hindi nasa buong impeachment court. Iyan ay mabigyan lunas sa Tuesday ng tanghali pag nag-caucus ang Senado at hindi ako mag-a-attend. Hindi kayo mag-a-attend, mag-i-inhibit kayo dyan sa caucus na yan? Oo, dahil ako ang nag-file ng motion at akong tinitira niya talaga para wala na lang yung personalities. Okay, maraming salamat, Senator Miriam Defensor Santiago.